Nang marinig ang pangalan ni Agatha, lahat ay nagsilapat, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pagkamausisa habang tinatitigan nila ang asul na buhok na mangkukulam sa screen, ang pinakabatang high awakened witch sa kasaysayan ng Tekira. Marami ang napanganga sa pagkagulat, dahil akala nila ay namatay si Agatha sa Tekira maraming taon na ang nakalilipas, habang ang iba naman ay nagtataka kung paano siya nakaligtas ng 400 taon, at mukhang ganito pa rin siya 400 taon na ang nakalilipas. Kinumpirma ni Phyllis na ang taong nasa tabi niya ay tunay ngang si Agatha, at ikinwento niya kung paano nagyelo ang sarili ni Agatha habang pabalik sa kanyang research tower nang bigla siyang ambusahin ng mga demonyo. Kasunod nito ay natalo niya ang lahat ng humahabol sa kanya, hanggang sa mailigtas siya ng Witch Union mula sa mga guho ng Stone Tower. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Pasha na maging excited, isang kapanapanabik na ideya ang sumugod mula sa isipan. Kung hindi naman nanganganib si Phyllis at ang taong nasa tabi niya ang pinakabatang high awakened witch ng Tekira, posible bang si Agatha ang napili? Nang itanong ang tanong na ito, umiling si Phyllis, sumulyap siya kay Agatha. At pagkatapos ay tinanong kung pwede niyang kausapin ang lahat mag-isa. Tumango si Agatha at pagkatapos ay lumabas sa main hall. Pagkatapos ay ibinahagi ni Phyllis ang kanyang mga pananaw mula sa kanyang mga kamakailang araw sa lungsod ng Neverwinter, na nagpapakita na natagpuan niya ang napili at dahan daw ang nagsalaysay ng halos hindi kapani-paniwalang karanasan. Nakakagulat, ang isa na kanilang hinahanap ng 400 taon, ang napili, ay isang mortal na hari. Nang ibalita ito ni Phyllis, nag-ingay ang kabilang panig sa hindi paniniwala, at marami ang nagsabing nagkakamali si Phyllis. Inaasahan na ni Phyllis ang mga ganitong reaksyon at tiniyak sa kanila na personal niyang napatunayan ito. Ang liwanag na inilabas ni Roland ay lumampas pa nga sa maaaring taglayin ng Magic Stone. Habang nakakapit sa huling pag-asa, tinanong ni Pasha kung ang mortal na haring ito ay may anumang kapangyarihang mahiko. Umiling si Phyllis, ipinaalam sa lahat na walang mahika si Roland, at hindi niya maa-activate ang banal na instrumento. Ang kanyang sagot ay naglagay ng anino sa mukha ng lahat, ngunit ang kanyang susunod na mga salita ay pumukaw sa kanilang pagkamausisa. Sinabi ni Phyllis kay Pasha na handang makipagtulungan sa kanila si Roland laban sa mga demonyo. Ang mga mangkukulam sa kabilang panig, nang marinig ito, ay nagsimulang magtanong muli. Hindi masyadong nagpaliwanag si Phyllis, simpleng ibinabahagi lamang ang kanyang nasaksihan sa kanyang pananatili, at sinasabi sa kanila na malaki ang tiwala ni Agatha kay Roland. Naniniwala si Agatha na sa sapat na panahon, malalabanan ng lungsod ng Neverwinter ang mga demonyo. At iyon ang dahilan kung bakit naglilingkod si Agatha kay Roland upang maghanda para sa paparating na ikatlong banal na digmaan. Mahirap tanggapin ng mga mangkukulam ng Tekira mula 400 taon na ang nakalilipas ang lahat ng inihayag ni Phyllis, lalo na ang bahagi tungkol sa paglilingkod ni Agatha sa isang mortal na hari. Ang ilan sa kanila ay nagtaka pa nga kung nababaliw na si Agatha. Maingay ang mga talakayan ng mga tao, na inaalala ang unang banal na digmaan at kung paano sila natalo sa mga demonyo. Binuksan ng mga mortal ang mga pintuan ng lungsod upang sumuko sa mga demonyo, at bagaman ang hukbo ng mangkukulam ay nagmadali upang tulungan sila, sila ay tinanggihan ng mga Panginoon, tumanggi na buksan ang mga pintuan. At maaari lamang manood ng walang magawa habang unti-unting pinuksan ng mga demonyo ang bawat isa sa kanilang mga kapatid na mangkukulam. May mga mortal pang ang nakipagtulungan sa mga demonyo. Habang pinakikinggan ang mga talakayan ng mga mangkukulam, nagbahagi si Pasha ng parehong mga alalahanin. Ang nakita nila mula sa mga nakaraang aksyon ng mga mortal ay nawalan na ng lahat ng kredibilidad. Marahil ang tinatawag na Roland Wimbledon na ito ay isang natitirang mortal na hari. Ngunit paano niya ihahayag ang bawat mortal? Magkakasakit siya, tatanda at mamamatay siya. Kung ang digmaan ay magpapatuloy sa loob ng isa pang 20 o 30 taon. Mananatiling matatag at malakas ba siya tulad ng kanyang kabataan? Paano naman ang kanyang mga tagapagmana? Mamamana ba ng kanyang mga kahalili ang kanyang kalooban? Hindi nagtagal, pumasok si Celine upang patahimikin ang lahat. Nakasama na niya si Agatha dati at alam niyang napakamakatuwirang tao niya. Hinimok niya ang lahat na bawasan ang kanilang mga pagtatangi at makipag-usap muna ng maayos kay Roland. Dahil handa na silang makipag-usap, ngayon isang mortal na hari na hindi tumatanggi sa mga mangkukulam at naghahanda para sa banal na digmaan. Ang digmaan ay nasa harap nila,
Maaaring ito ay isang magandang simula. Huminga ng malalim si Pasha. Anuman ang mangyari sa hinaharap, sa ngayon, ang isang enlightened monarch tulad ni Roland ay tila ang pinakaangkop na kandidato para sa negosasyon. Ang mangyayari sa susunod ay magpapasya pagkatapos ng mga pag-uusap. Pagkatapos ay tiningnan niya si Phyllis ng think time, hinihiling sa kanya na ayusin ang isang pagpupulong sa hari. Di nagtagal, pumasok sa bulwagan si Roland, kasama sina Agatha at Nightingale. Agad siyang nahaling sa napakalaking purple screen, na parang live broadcast. Pansamantalang tumigil ang kanyang atensyon sa paningin ng isang higanting nilalang na may mga galami. Si Pasha, na nakatayo sa pinakadulo, ang unang nagsalita, humihingi ng paumanhin sa paghihintay kay Roland at ipinakilala ang sarili bilang Pasha, isa sa mga nakaligtas sa Tekira. Matapos maitatag ang isang pangunahing mutual na pag-unawa, pumasok din sa silid sina Wendy, Skrull, at Tilly. At lahat ay umupo sa mesa upang simulan ang kanilang unang round ng komunikasyon. Medyo nagulat si Pasha, napansin niyang tila hindi naabala si Roland sa kanyang hitsura. Akala niya ay matagal pa bago tanggapin na sila ay mga mangkukulam. Iniisip ni Roland sa kanyang isipan ang mga konsepto tulad ng spirit possession at prosthetics na nakita na niya dati. Gayunpaman, pumili siya ng ibang diskarte, sinabihan si Pasha na ang pulang buwan ay papalapit na at mahalaga ang oras para sa magkabilang panig. Sa halip na magtanim ng hinala sa isa't isa, pinili niyang gumamit ng ibang diskarte. Bilang dating mga pinuno ng kontinente ang Tekira, dapat nilang maunawaan ang prinsipyong ito. Tumingin muna si Pasha sandali, pagkatapos ay tumawa ng mahina. Sumasang-ayon kay Phyllis na si Roland na ay isang natatanging mortal. Dahil tapos na ang mga pagbati, oras na upang makarating sa puso ng usapan. Ipinahayag ni Roland ang kanyang pagkakahanay sa mga mangkukulam ng Tekira at ang kanilang karaniwang layunin, na kung saan ay labanan ang mga demonyo. Hinala rin niya na ipinadala ng mga mangkukulam si Phyllis hindi lamang upang hanapin ang pinili kundi upang subukan ding makipag-ugnayan sa mga secular na kaharian. Matapat na inamin ni Pasha na ang kanilang orihinal na plano ay ang pumasok sa lahat ng 4 na kaharian. Unti-unting tumatanggap o kumokontrol ng ilang mga mortal upang hanapin ang pinili, kasama sa estratehiyang ito ang pakikilahok ni Phyllis sa eksibisyon. Gayunpaman, ang pagbagsak ng simbahan ay nagbigay sa kanila ng isa pang pag-asa, na nagpapahintulot sa kanila na hindi na magtago sa ilalim ng lupa at pagsamahin ang lahat ng mangkukulam sa isang lugar. Ayon sa kanilang impormasyon, ang Slumbering Island at ang Fjords ang may pinakamaraming mangkukulam. Ngunit ang kanilang pinuno ay kapatid din ng hari ng Grey Castle, na siyang kaharian din na nagwagi sa simbahan. Medyo nagulat sila na nakipag-ugnayan sila sa Grey Castle nang napakabilis sa kanilang mga plano. Ngumiti si Roland at sinabing marahil ito ay kapalaran, na nagsisave sa kanila ng maraming taon ng pagsisikap at binibigyan sila ng sapat na oras upang makilala ang bawat isa at talakayin ang mga bagay-bagay. Tumawa rin si Pasha ngunit idinagdag, na may mapait na ngiti, na lahat ito ay nasa ilalim ng pangako na talunin ang mga demonyo at patuloy na umunlad sa kontinente na ito. Ipinahayag ni Roland ang kanyang pagpayag na tulungan ang mga mangkukulam ng Tekira sa kanilang patuloy na paghahanap ng pinili ngunit umaasa na hindi itatago sa kanya ng mga mangkukulam ang anumang bagay. Tumango si Pasha bilang pagsang-ayon, na handang sagutin ang anumang tanong ni Roland. Ang pinakagusto malaman ni Roland ay kung ano nga ba ang natuklasan ng mga mangkukulam ng Tekira sa mga guho at kung paano ito humantong sa pagkakahati-hati sa pagitan ng dalawang pangunahing kapangyarihan. Tinutulan ng mga mangkukulam sa likod ni Pasha ang kanilang mga alalahanin sa hindi pagsang-ayon, at ang ilan ay nag-atubili pa na ibahagi ang mga detalyeng ito kay Roland, binabanggit ang mga malalaking sakripisyo na kanilang ginawa. Hinarang ni Pasha ang kanilang mga talakayan, na nangangatuwiran na hindi dapat sayangin ang kanilang mga sakripisyo. Hinamon niya ang mga mangkukulam, tinatanong kung balak nilang dalhin ang mga lihim na ito sa kanilang mga libingan. Sa kaganapan ng pagkalubog sa pagsalakay ng mga demonyo, tulad ng mga libingan na kanilang natuklasan. Pinatahimik ng kanyang mga tanong ang silid. Balik kay Roland, humingi ng tawad si Pasha at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy siya. Naipaliwanag na mas tumpak na sabihin na ang mga guho ang nakahanap sa kanila, o sa halip, isang mas maagang sibilisasyon.
Nangyari ito ilang sandali matapos ang simula ng unang digmaang banal, mga 800 taon na ang nakalilipas. Nag-isip si Roland na pagtanto ang time frame. Ibinunyag ni Pasha na ang nakita nila ay isang sibilisasyon na namatay sa ilalim ng lupa. Sa una, hindi ito napagtanto ng mga tao at hindi pinili na makipag-usap. Mali ang pagkakaintindi sa kabilang partido bilang isang bagong uri ng demonyo, kaya naman ang mga makasaysayang talaan ay makabuluhang baluktot. Hindi pa nagtagal sa huling panahon ng ikalawang digmaang banal, ng ang Tekira at ang Federasyon ay nasa bingit ng pagkalipol, natuklasan nila ang mga lihim. Ang paraan ng paglilipat ng kaluluwa ay mula rin sa mga batong tabletang iniwan ng sibilisasyong ito at napatunayan ang posibilidad na ito sa isang hindi pa napipisang paksa. Mula noon, ang tatlong pinakamataas na upuan ng Federasyon ay nagsimula ng kanilang pananaliksik ng Judgment Army. Nagulat si Agatha dahil hindi pa niya ito narinig noon. Ipinaliwanag ni Pasha na ito ang pinakamataas na lihim ng Federasyon. Naalam lang ng tatlong upuan at ilang miyembro. Tungkol kay Pasha at sa iba pang mangkukulam ng Tekira. Nalaman lamang nila ang nakagugulat na balitang ito pagkatapos ng pagbagsak ng Tekira. Ipinaliwanag ni Pasha na ang katawang pangit na ginagamit niya ay resulta ng paraan ng paglilipat ng kaluluwa. Nagpatuloy siya sa isang mahabang kwento. Ang Federasyon, kasunod ng mga pahiwatig sa mga batong tablet, ay natuklasan ang isang napakalaking lungsod sa ilalim ng lupa. Ang kahangahangang lungsod na ito sa ilalim ng lupa, na puno ng hindi mabilang na mga daanan at mga lukob na kasing komplikado ng isang maze, ay tinawag na Labyrinth Ruins. Sa kasamaang palad, bago pa nila ito lubusang masaliksik, ang Tekira ay nahulog sa mga kamay ng mga demonyo, na pinilit ang lahat sa isang desperadong pagtakas. Matapos magbayad ng malaking halaga, sa wakas ay narating nila ang labyrinth, kung saan ang plano ay kunin ang lahat mula sa mga guho at pagkatapos ay tumungo sa Hermes upang magtatag ng isang bagong banal na lungsod. Gayunpaman, ang nangyari sunod ay hindi inaasahan. Napansin ni Roland ang pagbabago sa emosyon ni Pasha habang nagsasalita siya ng may tumitinding kalungkutan. Halos bago pa ang lungsod sa guho, nagtataglay ng maraming hindi kapani-paniwalang mga lihim. Ang pinakamahalaga nito ay ang mga bagay na tinawag nilang Magic Core, ang host, at ang mga tala ng naunang sibilisasyon. Napagtanto nila sa kalaunan na ang Labyrinth Ruins ay inihanda para sa kanila, na dinadala sila rito mula 800 taon na ang nakalilipas. Tinanong ni Tilly kung ano ang dahilan nito. Sino ang nagdala sa kanila rito? Upang sagutin ang kanyang tanong, ibang boses ang tumugon. Nagsasabi sa kanila, ang sibilisasyong ito sa ilalim ng lupa ay umaasa na kanilang wawasakin ang mga demonyo upang ipaghiganti ang kanilang pagkalipol ng lahi. Sinundan ito ni Pasha na tinitiyak na teorya lamang ito ni Natalia. Marahil ay nais lamang ng sibilisasyong sa ilalim ng lupa na ilipat ang kanilang sibilisasyon. Maraming impormasyon ang natagpuan ng Federasyon sa mga guho, lalo na tungkol sa Magic Core, na siyang sanhi ng pagkakahati-hati sa pagitan ng tatlong upuan. Iminumungkahi ng mga tablet na ang mahika ay walang katapusang mga posibilidad at na ang pagkadalubhasa sa banal na kalooban ay ang proseso ng pagkadalubhasa sa mahika. Nadama ni Roland ang mahalagang mensaheng ito, at tinanong kung ano ang Magic Core. Ipinaliwanag ni Pasha na ito ay makapangyarihan at may kakayahang baguhin ang anyo nito sa kalooban. Ang kamangha-manghang aparatong ito ay idinagdag sa pag-unawa ng Federasyon. Ang mapanlinlang na aparato na ginagamit nila ngayon ay isang mas maliit na Magic Core. Samantalang ang banal na instrumento ay ang pinakamalaking Magic Core sa mga guho. Nagsimulang tingnan ni Roland ang Magic Core na ito bilang isang universal na terminal, mas makapangyarihan kaysa sa mga mangkukulam, kapakipakinabang sa parehong produksyon at pakikipaglaban. Ikinalungkot ni Pasha na ang kanilang pag-unawa at ang aplikasyon ay di pa rin sapat. Inihula ng tablet na habang lalo silang nabababad sa mahika, hindi na sila makikilala gaya ng dati. Tumayo si Roland, alam na malapit nang maubusan ng oras ang mga mangkukulam ng Tekira. Lumabas, tama si Roland, dahil hindi alam ng mga mangkukulam ng Tekira kung gaano katagal bago nila tunay na maunawaan ang Magic Core at magamit ito. Maaaring tumagal ng daan-daan o kahit libo-libong taon. Noong panahong iyon, pagkatapos ng pagbagsak ng Tekira,
ang mga mapagkukunan sa panahong iyon ay sapat lamang upang tumuon sa isang pananaliksik. Higit sa lahat, ang proyekto ng hukbo ng Judgment Army. Kung ano ang naitala sa tablet, sapagkat, sa sandaling iwanan nila ang kanilang katawan ng mangkukulam at maging Judgment Army, mawawalan na sila magpakailanman ng banal na kalooban. Alam na ni Roland kung ano ang susunod na nangyari. Nang ang Judgment Army ay hindi na ang tanging paraan upang labanan ang mga demonyo, isang dibisyon. Ang ilan, ayaw maging mga daluyan lamang, ay hindi sumang-ayon kay Acaris. Bukod sa mga pagkakaiba sa ideolohiya, mayroong mas malalim na sanhi, ang pamumuno ng federasyon. Ay lubos na alam na walang garantiya ang alinmang paraan ng tagumpay laban sa mga demonyo. Ang proyekto ng hukbo ng Judgment Army ni Acaris ay maaaring gumamit ng libu-libong mandirigma ng Judgment Army upang labanan ang mga demonyo sa loob ng maraming dekada, ngunit mahirap punan ang mga mandirigmang ito kung sakaling may mga pagkawala. Ang proyekto ng pinili ay higit pa sa isang pagsusugal sa kapalaran, ngunit kung matagumpay, nangako ito ng walang mga epekto at maaaring kahit na mas mapalapit ang mga mangkukulam sa mga Diyos. Magkasalungat ang dalawang estratehiya, ang isa ay nakikipaglaban para sa kasalukuyan, habang ang isa ay pagsugal sa hinaharap. Ang nangyari sa susunod ay ang malagim na wakas ng dalawang transcendent na lider ng mangkukulam. Pagkatapos, ang huling upuan sa tatlo, si Eleanor ay lumabas at tinapos ang panloob na salungatan, pinagsama niya ang kanyang sarili sa gitnang host, na naging unang mangkukulam na sumailalim sa pagsasanib. Sa pagkawala ng tatlong transcendent na pinuno, bumuo ang pinakamataas na lakas ng pakikipaglaban ng federasyon. At ang mga guho ay naging hindi mapaghihiwalay na bahagi ng buhay ng mga nakaligtas. Nakarating sila sa isang kasunduan, ang ilan ay mananatili upang ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik, habang ang iba ay pupunta sa Hermes upang magtatag ng bagong banal na lungsod. Dahil sa limitadong bilang ng mga orihinal na host, ang simbahan ay magbibigay ng mga bagong sisidlan sa labirintong mga guho sa loob ng 100 taon. Kung walang magaganap na pagsulong o hindi matagpuan ang napiling isa sa panahong iyon, lahat ng resulta ng pananaliksik, kasama na ang mga soul transferring device at orihinal na mga host, ay ibabalik sa simbahan. Kung hindi susunod ang mga Tekira witches, hindi magpapakita ng awa ang simbahan. Nang marinig ito, naisip ni Roland na kakaiba ito, kung sina Pasha at ang iba ay nasa mga guho pa rin, nangangahulugan ito na hindi pa dumating ang simbahan o marahil ay nakalimutan na ito. Tumango si Pasha, na nagsasabing sa loob ng mahabang panahon, kulang sila sa kakayahang tuklasin ang labas. Ang katawan na gamit ay hindi maaaring mailantad sa araw, at ang mga mangkukulam na naglipat ng kanilang mga kaluluwa ay nangangailangan ng oras upang umangkop sa mga bagong katawan, na iniwan silang walang kamalayan sa sitwasyon sa Hermes. Nang sa wakas ay makalabas sila sa labas, napagtanto nila na ang bagong kaayusan na kanilang itinayo ay hindi na sumusunod sa kalooban ni Lady Acres. Tinapik ni Agatha ang mesa, na nagsasabing lahat ng bagay ngayon ay may katuturan. Hindi gagawa ng ganoong hakbang si Acres. Kung ikukumpara sa proyekto ng God Punishment Army, ang diskarte ng simbahan ay ganap na naglalayong pukse ng lahi ng mga mangkukulam. Tumango ang mga Tekira witches bilang pagsang-ayon at ganun din ang nararamdaman. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtanong muli si Roland, kung ano nga ba ang central host, at paano ito naiiba sa mga orihinal na host. Upang sagutin siya, ipinaliwanag ni Celine na pareho silang kabilang sa mga nawasak na sibilisasyong pangilalim ng lupa, at hindi lamang ang mga Tekira witches ang humahadlang sa kanila, at ang mga tao mula sa sibilisasyong ito ay marupok, na pinipilit silang manirahan sa mga sisidlang ito upang makamit ang kawalan ng kamatayan. Ngunit ang kanilang eksaktong pinagmulan ay hindi malinaw sa mga dokumento. Si Roland, na interesado sa pagsasalita ng mangkukulam, na pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Celine na dating nagtrabaho kasama si Agatha. Kinilala ni Agatha na kilala niya si Celine ngunit hindi masyadong pamilyar sa kanya. Gayunpaman, narinig niya na si Celine ay karaniwang tahimik at mahiyain na babae ngunit nagiging ibang tao kapag tinatalakay ang mga bagay na may kinalaman sa mahika. Tumango si Roland, pagkatapos ay tinanong kung ang mga mangkukulam na nakipag-isa sa Central Host ay buhay pa rin at kung maaari niyang makausap. Ipinaliwanag ni Celine na bukod kay Lady Eleanor at higit sa 10 mangkukulam na malubhang nasugatan sa labanan, 36 na voluntaryo ang kalaunan ay isinama upang gisingin ang Central Host.
Gayunpaman, hindi lahat ay gustong mabilanggo sa isang walang kabuluhang hola habang buhay. Ang pinakamalaking pagsisisi ay ang kawalan ng kakayahang makipag-usap ng maayos. Maaari lamang silang tumugon ng oo o hindi. Isinasaalang-alang ito, tinanong ni Roland kung ang central host ay kayang sumagot ng kahit anong tanong. Nilinaw ni Celine na dapat maintindihan ang tanong, mas malinaw ang mga kondisyon, mas mabilis ang tugon. Agad na naisip ni Roland na ihalin tulad ito sa isang primitive biological computer system. Malulutas ba nito ang mga equation o makakagawa ng mga komplikadong kalkulasyon ng mag-isa kung bibigyan ng tamang kondisyon? Pinag-isipan niya ang plano na dalhin ito sa lungsod ng Neverwinter para sa pananaliksik. Bagamat alam niyang hindi pa niya maaaring hilingin iyon. Napansin ng mga mangkukulam sa bulwagan ang ekspresyon ni Roland at tiningnan siya ng may pagtataka. Napagtanto nilang may mga ideya siya. Umihigit ng 2 beses si Roland at sinabing mayroon siyang pangunahing pag-unawa sa sitwasyon ng mga mangkukulam ng Tekira. Ngunit mayroon pang isang huling tanong. Paulit-ulit na binanggit ng mga mangkukulam, ng simbahan, at ng mga sinaunang teksto ang terminong banal na kalooban. Narinig pa nga niya ang tungkol sa isang mahiwagang silid ng simbahan, na may isang lihim na silid na maaari lamang maabot ng Papa, kung saan makikita ang mga Diyos. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang tinatawag na banal na kalooban. Nagulat si Pasha sa malawak na kaalaman ni Roland, at inihayag na. Nalaman lamang nila ang tungkol sa banal na kalooban pagkatapos ng pagbagsak ng Tekira. Naging mausisa siya kung paano nalaman ito ni Roland. Nakangiti, ipinaliwanag ni Roland na siya ang nagpabagsak sa simbahan. At ang mga mangkukulam na dating naglilingkod sa simbahan ay nasa lungsod na ngayon ng Neverwinter. Maingat na sinusuri ni Pasha ang mortal na hari na ito sa loob ng ilang segundo bago ihanda ang pagsasabi kay Roland. Umaasa siyang itatago niya ito. Hindi lamang si Roland, ngunit ang lahat ng mga mangkukulam sa bulwagan ay inaasahang ilihim ito. Ang banal na kalooban ay naging isang malaking transparent na bato ng Judgment Stone na nagbigay daan sa amin upang kumonekta sa mga Diyos at makita ang mga bagay-bagay. Naging mausisa si Roland tungkol sa kung ano ang maaaring makita, kaya detalyadong inilarawan ni Pasha ang mga pangitain na ginawa ng banal na kalooban. Pagkatapos ay tinanong ni Tilly kung ano ang ipinakakatawan ng 4 na mga pinta. Inamin ni Pasha na ang tanong na ito ay nagpapaisip sa mga tao sa loob ng 1,000 taon. Sa mga guho lang nila nagsimulang naunawaan. Ipinakita sa kanila ng kabanalan ang sangkatauhan, mga demonyo, hindi kilalang mga kaaway, at ang sibilisasyong sa ilalim ng lupa. Isa sa mga pintura, na kumakatawan sa sibilisasyong sa ilalim ng lupa, ay blanko na ngayon. Na tumutugma sa oras na hindi pa katagal pagkatapos ng unang banal na digmaan. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga salaysay sa sarili sa mga dokumento at talaan na ipinasa ng federasyon. Nagtatalo sila na ang sibilisasyong ito ay permanenteng nabura mula sa banal na digmaan. Nag-isip ng malalim si Roland. Pinag-iisipan ang tinatawag na banal na digmaan. Ito ba ay isang pakikibaka lamang upang agawin ang mga religious sa isa't isa hanggang sa lumabas ang isang pangwakas na tagumpay? Inorchestrate ang lahat ng ito. Coincidence ba ito o kapalaran? Isang random na selection o isang paunang natukoy na kapalaran? Tama ba ang mga interpretasyon ng mga mangkukulam ng Tekira? Isang alon ng mga tanong ang dumaan sa kanyang isipan. Habang nag-iisip siya, tinanong ni Tilly kung ano ang mangyayari kung may makakakuha ng lahat ng 4 na religious. Umiling si Pasha, kalmadong sinasabi na walang nakakaalam. Sabi niya na hindi pabor ang Diyos sa sangkatauhan o sa alinman sa mga lahi, kundi sa nagwagi lamang. Nabalisa si Wendy sa mga paghahayag na ito, hindi niya maintindihan kung bakit pinapatay ng lahat ang isa't isa sa loob ng halos 1,000 taon para sa isang bagay na hindi alam ang layunin. Ipinahayag niya ang kawalan ng paniniwala at kalungkutan sa tila kawalang malasakit ng banal na kalooban. Nakipagsimpatya si Pasha kay Wendy ngunit aminadong wala siyang sagot, tanging isang makulimlim na linya mula sa mga dokumento na maaaring ipaliwanag ang kanyang mga tanong. Lahat tayo ay anak ng kabanalan, ngunit ilan lamang ang makakakita ng madaling araw. Mula sa sandaling maramdaman natin ang mahika, ang ating pambihirang buhay ay nakatalaga. Ang walang hanggang kompetisyong ito ay matagal ng panahon,
at ang pag-abot sa yugtong ito ay isa na sa 1,000,000. Hindi orihinal na mga ibon ang mga ibon, at hindi rin tayo orihinal na tayo. Tinamaan ang isipan ni Roland ng isang metaphorical na kidlat. Bigla siyang tumayo, matamang tinatitigan ang malaking screen, at hiniling kay Pasha na ulitin ang kanyang sinabi lang. Tulad ng nabanggit, inulit ang parirala, ang walang hanggang kompetisyong ito ay matagal ng panahon. At ang pag-abot sa yugtong ito ay isa na sa 1,000,000. Ipinakikita ni Roland na ito ay isang mahabang evolusyonaryong landas, mula sa simula hanggang sa sibilisasyon, bawat species na nakaligtas ay nilagpasan ng hindi mabilang na mga kakompetensya. Ang paglalarawan ng sibilisasyong sa ilalim ng lupa ay akma sa prosesong ito. Sa pagninilay-nilay, ang 4 na sibilisasyong ito, bagamat tila magkakaiba, ay nagbabahagi ng isang pagkakatulad, na kung saan ay ang kakayahang gumamit ng mahika. Ang mga tao ay nanganak ng mga mangkukulam na maaaring gumamit ng mahika. Ang mga demonyo at ang sibilisasyong sa ilalim ng lupa ay mayroon isang mas mahusay na pag-unawa sa mahika. Hindi siya masusorpresa kung ang hindi kilalang sibilisasyon ay taglay din ng kakayahang manipulahin ang mahika. At ang quote, lahat tayo ay anak ng kabanalan malamang na tumutukoy sa lahat ng species na pinagkalooban ng pambihirang kaloob na ito. Kasunod ng linya ng pangangatwiran na ito, ang banal na digmaan ay maaaring hindi tungkol sa pagbabantay o pakikipaglaban para sa mga religious, kundi para pabilisin ang evolution o kaya pagharian ng mundo ng mahika ang banal na digmaan. Matapos ang ilang sandali, muling nagpatuloy ang talakayan sa pagitan ni Roland at ng mga mangkukulam ng Tekira, na sumasaklaw sa mga paksa tulad ng kung sino ang nagbabantay sa mga religious. At dahil sa religious, kaya ang Hermes ay palaging nasa ilalim ng mabibigat na pag-atake ng mga demonyong hayop. Nabanggit din na ang simbahan, dahil sa malubhang kahinaan, hindi na kayang protektahan ang mga religious, na nagudyok sa mga mangkukulam na agawin ito pabalik sa mga guho. Ipinaliwanag din nila kung paano nila ginamit ang banal na instrumento upang itaboy ang mga demonyong hayop. Sa pagtatapos ng talakayan, nakakuha si Roland ng paunang pag-unawa sa kasaysayan at sa mga mangkukulam ng Tekira. Malinaw na pareho silang may iisang kaaway ang mga demonyo, at nagkasundo silang bumuo ng isang pinag-isang puwersa o alyansa, na mayroong magkaparehong proteksyon at tulong. Natuwa ang mga mangkukulam ng Tekira nang marinig ito, umaasa na patuloy na tatanggap si Roland ng mga mangkukulam at tutulungan si Phyllis sa paghahanap sa napili. Tumango si Roland sa pagsang-ayon kay Pasha ngunit iminungkahi rin na lumipat ang mga mangkukulam ng Tekira sa isang hanay ng bundok malapit sa lungsod ng Neverwinter, na sa tingin niya ay angkop para sa kanila. Ang mungkahing ito ay humantong sa iba't ibang reaksyon mula sa kabilang panig, mula sa pag-aalala hanggang sa pag-aalangan. Tiningnan ni Roland ang lahat ng tao sa silid, na nagpapahiwatig ng katiyakan, at ibinahagi ang kanyang mga saloobin. Hindi niya pinaniniwalaan na magandang hakbang para sa mga mangkukulam ng Tekira na magbantay mag-isa sa mga relikya. Sinabi niya na nilalabanan ng Hermes ang mga demonyong hayop gamit ang napakalaking pader nito at tinanong kung makakayanan ng mga mangkukulam ng Tekira ang isang biglaang pag-atake ng mga demonyo at mga demonyong hayop. Matikas na sinabi ni Celine na, kaya nila itong pangasiwaan, sa kondisyon na maayos ang banal na instrumento at ang magic core nito. Gayunpaman, umiling si Roland, nagbabala na ang mga demonyo ay mas malakas at mas matalino kaysa sa mga demonyong hayop. Sinabi niya na ang mga bangkay ng mga demonyong hayop malapit sa mga guho ay nagpapahiwatig na hindi lamang nila napasok ang mga guho ngunit nalapitan din ang kanilang pangunahing lugar. Ipinagpalagay niya na ang banal na instrumento ay may limitadong saklaw at tinanong ang kanilang depensa laban sa biglaang pag-atake ng mga demonyo. Si Pasha, bahagyang kumikirot ang kanyang maliliit na galame. Walang masabi para tanggihan ang mungkahi. Nagsalita ng mahinahon si Roland, na ipinahayag ang kanyang nais na tumulong. Sabi niya, ang tiwala ang pundasyon ng kooperasyon. Ang paglalagay ng mga relikya sa isang lokasyon na itinuturing na ligtas ng magkabilang panig ay magtatatag ng tiwala, tama ba? Hindi kaagad tumugon si Pasha ngunit humiling ng ilang minuto para sa talakayan. Sa screen, naghawakan ang mga nilalang na may galame sa isa't isa sa tila paraan ng kanilang pakikipag-usap, bagamat hindi sila marinig. Pagkatapos ng maikling panahon, muling nagsalita si Pasha, ngunit bago sagutin ang kanyang tanong, mayroon siyang sariling tanong.
Naintindihan ni Roland na may sasabihin si Pasha nang tanungin niya kung sino ang mangguna sa alyansang ito. Ipinaliwanag niya na dahil ang kanilang kaligtasan ang kanilang prioridad. Dapat isaalang-alang ng husto ang bawat desisyon. Kaya naman, iminungkahi nila ang isang magkasanib na sistema ng pamamahala, kung saan ang mga utos ay pag-uusapan at ilalabas ng magkasama ng mga pinuno ng pinakamalakas na grupo. Ang pamamaraang ito, ayon sa kanya, ay epektibong maiiwasan ang mahinang mga paghatol at matitiyak ang pagkakahanay ng mga interes sa lahat ng partido. Komento ni Roland na parang katulad ito ng sistema ng federasyon. Nilinaw ni Pasha na isinasaalang-alang ang kasalukuyang apat na pangunahing kaharian kasama ang lahat ng organisasyon ng mangkukulam. Ang paggawa ng desisyon ay hindi kinakailangang limitado sa isang three-seat model. Maaari nilang tularan ang mga unang araw ng federasyon na may isang roundtable council ng 11 pinuno upang bumalangkas ng mga plano ng labanan. Si Roland, pagkatapos ng ilang pag-iisip, ay kinilala ang katalinuhan ni Pasha. Kung ang mga upuan ay itatalaga batay sa lakas, ang mga mangkukulam ng Tekira, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng komunikasyon sa iba pang mga organisasyon ng mangkukulam at pagpapalakas ng kanilang likas na pakiramdam ng pagkakakilanlan, ay maaaring tiyakin ang kanilang sariling mga interes. Gayunpaman, si Roland, hindi na ang pinuno ng isang maliit at malayong bayan sa hangganan, ay hindi sumang-ayon sa kanyang panukala. Inilalahad ang kanyang posisyon sa isang hindi matututulan na trono, sinabi niya na magkakaroon lamang ng isang pinuno. At iyon ay siya mismo. Ito ang pinakamabisang at pinakamatatag na diskarte. Ang kanyang direktang pagtanggi ay pansamantalang nagpatahimik sa silid. At ang lahat ay lumingon sa kanya. Alam ni Roland na hindi ito ang oras para sa pagpapakumbaba. Habang ang magkasanib na pamamahala ay maaaring angkop na pagpipilian para sa federasyon, hindi ito para sa kanya. Siya lamang ang nakakaunawa kung ano ang kinakailangan ng industrialisasyon at kung paano mapapakinabangan ng gusto ang potensyal ng kanyang teritoryo. Ang pagpapanatili ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng karaniwang mga tao at mga mangkukulam ay isang bagay na kanyang pinagsusumikapan. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na magkaroon pa ng lumang pamamaraan ng pamamahala ng federasyon. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at sinabing ang alyansa ng pinag-isang harap ay isang kaligtasan laban sa mga demonyo. Ngunit hindi niya hinihingi ang agarang pagsasama. Ang paglipat sa kanlurang rehiyon ay tanging pundasyon lamang ng pagtatayo ng tiwala. Sa halip na umasa sa mga berbal na kasunduan, iminumungkahi niya sa mga mangkukulam ng Tekira na makita mismo para sa kanilang sarili. Iminungkahi niya na saksihan nila muna ang lakas at determinasyon ng lungsod ng Neverwinter sa pakikipaglaban sa mga demonyo. At makita rin ang organisasyon na kasalukuyang nakikipagtulungan sa lungsod ng Neverwinter. Nang sa gayon, na may buong pag-unawa, ang mga mangkukulam ng Tekira ay maaaring gumawa ng isang malayang pagpipilian. Kahit natanggihan nila ang kanyang pamumuno, kinumpirma ni Roland na papanatilihin pa rin niya ang pangunahing kooperasyon, na tumutulong sa kanila sa kanilang paghahanap sa pinili at sa kanilang pananaliksik. Tinanong ni Celine kung totoo ito kahit na hindi nila ibinigay ang mga relikya at ang Magic Core. Tumanggaw si Roland, nilinaw na wala siyang balak umasa sa mga bagay na ito mula sa mga guho upang talunin ang mga demonyo. Hanggat natitiyak ang kaligtasan ng mga relikya, wala siyang pakialam. Si Celine, ngayon ay may mas malamig na tono, ay tinanong ang diskarte ni Roland ng pamumuno. Itinuro niya na kung magpapatuloy ang banal na digmaan sa loob ng maraming dekada, na si Roland ay isang matandang hari, gagawa pa rin ba siya ng tamang desisyon, paano ang kanyang kahalili? O ang kanyang mga inapo, at kung kaya nilang sundin ang kanyang kalooban at akayin ang lahat upang magpatuloy laban sa mga demonyo. Pagkatapos ay sinabi niya na tanging ang isang pinagsamang sistema ng pamamahala lamang ang maaaring epektibong tumugon sa mga alalahanin na ito. Matipid na ngumiti si Roland at tiniyak sa kanila na hindi na sila dapat mag-alala. Una, hindi siya naniniwala na kayang lumaban ng matagal ang mga demonyo. Pangalawa, ipinahiwatig niya na maaaring mas mahaba pa ang kanyang buhay kaysa sa pinagsamang buhay nilang lahat. Maikli niyang ipinaliwanag kung paano niya nakuha si Zero at ang kakayahan nitong sumipsip ng lifespan ng iba. Nagulat at natakot muna si Pasha kay Roland. Sa totoo lang, hindi sigurado si Roland kung may lilipat sa kanya ang haba ng buhay ni Zero dahil hindi naman niya nakuha ang anumang mahika nito,
ngunit sa tingin niya ay kailangan niyang mag-bluff sa sandaling ito. Nagkaroon muli ng mainit na pagtatalo ang mga mangkukulam ng tequila. Matapos ang ilang sandali, kinilala ni Pasha ang kanyang mga punto. Bumigat ang boses niya habang binabanggit niya ang napakaraming gamit na kailangang ilipat mula sa mga guho, aabutin sila ng hindi bababa sa 1 buwan. Humingi si Pasha na payagan silang muling itayo ang kanilang ilalim lupa na palasyo at laboratorio. Pumayag si Roland, mausisa kung paano nila plano gawin ito. Binanggit ni Pasha na maaari silang umasa sa isang nilalang upang maghukay ng mga butas, na agad na nagpaalala kay Agatha sa nilalang na dahilan ng pagkawala ng kampo ng mga demonyo. Nagtaka si Pasha, hindi niya pinadala ang nilalang doon, isinasaalang-alang ang malaking halaga ng pagkain ng nilalang. Hindi nila kayang bayaran ang pagpunta ng malayo ng nilalang. Pagkatapos ay maikling inilarawan ni Roland ang mga penomenang naranasan ng mga mangkukulam sa maulap na kagubatan. Natuklasan ni Pasha na umalis ang mga halimaw sa kagubatan at sa kanluran ng kanlurang rehiyon, itinuturo ang mapa at ang mga larawan ng higanteng nilalang na sumisipsip ng mga bagay. Tumango si Pasha at pagkatapos ay nag-isip-isip na sa loob ng bundok na natatakpan ng nyebe, maaaring mayroon ding mga labi ng isang sibilisasyong ilalim ng lupa. Kakaiba ito dahil sinabi noon ni Pasha na ang buong sibilisasyong ilalim ng lupa ay natanggal na. Ngunit ang kanyang paliwanag tungkol sa mga nilalang na mga sisidlan tulad ng mga ginagamit nila ngayon. Ang proseso ng paglipat ng kaluluwa ay nagbigay daan sa sinuman na kontrolin ang mga ito. Nag-isip si Roland ng ilang sandali, na ikinagulat niya, lahat ng iba pa sa bulwagan ay mukhang seryoso rin. Lahat ay tila umabot sa parehong conclusion. Ang nilalang ay lumitaw ng 2 beses sa ngayon, 1 beses na tinarget ang tore ng pananaliksik ni Agatha at pagkatapos ay ang kampo ng demonyo, tiyak na ito ay may kinalaman sa hindi kilalang sibilisasyon. Ang sibilisasyong ito ay maaaring natuklasan ng mga guho sa loob ng bundok na natatakpan ng nyebe at ginamit ang balat ng nilalang bilang isang host. Nagtaka siya kung ang sibilisasyong ito ay mayroon ding access sa Magic Core at Central Host. Gaano sila ka-advanced sa mga tuntunin ng teknolohiya at pag-unawa sa mahika, o kaya ba nilang lumikha ng isang banal na instrumento na tumututok sa mga mangkukulam tulad ng banal na instrumento ng mga mangkukulam ng tequila para sa mga demonyo. Bukod dito, maaaring mayroon ding mga guho ng sibilisasyong ilalim ng lupa. Batay sa mga makasaysayang talaan, kagyat na hiniling ni Celine ang tulong ni Roland upang tuklasin ang mabundok na ito, natatakot na mahulog ang mga guho sa mga kamay ng kaaway. Pumayag si Roland upang tumulong. Nangako rin si Pasha na magsisimula na sila sa kanilang mga pagsisikap sa paglipat sa lalong madaling panahon. Inilahad niya ang kanyang kamay patungo sa screen. Naguluhan muna si Pasha matapos sabihin sa kanya ni Roland na ito ay isang kilos ng tiwala. Sa huli ay ginaya ito sa pamamagitan ng pag-unat ng kanyang mga galami. Panghuli, tinanong ni Roland si Pasha tungkol sa kanyang kaalaman sa mga guhong ilalim ng tubig, kung saan umiling siya. Kung kahit si Pasha ay walang ideya tungkol sa mga guhong ilalim ng tubig, kung gayon sino ang maaaring kumokontrol sa lugar na iyon. Huminga siya ng malalim. Umaasang makakakuha siya ng mga sagot kapag bumalik na si Thunder. Nang gabing iyon, dinalaw ni Wendy ang silid ni Skrull, nag-aalinlangan kung kakatok. Bigla na lamang bumukas ang pinto. Malinaw na inaasahan ni Skrull ang pagbisita ni Wendy. Dahil gusto rin niyang makausap si Wendy, nagpasya silang pumunta sa silid ni Wendy. Nang makarating doon, binigyan ni Wendy si Skrull ng isang tasa ng Chaos Drink. Nagulat si Skrull sa lasa na nakuha ni Wendy ngayong buwan. Natanggap ni Wendy ang inuming ito mula kay Roland. Bawat buwan, may pagkakataon silang makakuha ng isang random na bote mula sa mga inuming Chaos Drink na ginawa ni Evelyn. Habang tinatamasa nila ang masarap na inumin, naalala ni Wendy ang mga salita ni Roland. Maaari lamang magkaroon ng isang pinuno, at ako yun. Naalala ang palaging approachable na ugali ni Roland, nag-aalala siya na maaaring mag-atubili siya sa mga mahahalagang issue. Ngayon, tila lumampas siya sa kanyang mga inaasahan, naging mas matatag at mapagpasya sa paglipas ng mga taon, nag-evolve sa isang tunay na hari. Ang higit na ikinagulat ni Wendy ay sa kabila ng pagkahinog ni Roland sa kanyang tungkulin. Ang kanyang saloobin sa mga mangkukulam at ordinaryong tao ay nanatiling hindi nagbabago. Alam niyang nararamdaman din ito ni Skrull, kaya't hinihintay siya sa pintuan.
Nakangiti si Wendy, sinabi kay Skrull na ibinigay niya kay Roland ang resulta ng pagsubok sa kakayahan ni Annie at iba pa. Habang tinatalakay ang kakayahan ni Broken Sword, nag-isip si Skrull ng ilang sandali at naisip sina Nightingale at Ash, iniisip na sila lamang ang maaaring maglabas ng buong kapangyarihan ni Broken Sword. Ang iba ay hindi angkop para sa direktang pakikipaglaban sa kaaway, anuman ang kanilang mataas na kapangyarihan ng mahika. Bagamat marami sa unyon ng mangkukulam ang may kakayahan sa pakikipaglaban, hindi sila tunay na mga mangkukulam sa pakikipaglaban. Mahina ang ngiti ni Wendy, naisip din ang parehong bagay. Gayunpaman, iba ang tingin ni Roland. Hindi itinalaga ni Roland si Broken Sword sa sinuman. Nagtaka si Skrull, at ikinwento ni Wendy ang mga salita ni Roland. Ang mga sandata ay karaniwang kailangang dalhin sa lahat ng oras, na mawawala ang kalayaan ni Broken Sword. Bukod dito, sinabi ni Roland na ang enerhiya ng espada nito ay maaaring hindi kinakailangang mas makapangyarihan kaysa sa mga baril at kanyan. Sa halip na gawin siyang isang sandata, umaasa si Roland na payagan siya na magtrabaho kasama ang lahat at magtalaga ng mga gawain batay sa mga interes ni Broken Sword. Ngumiti si Skrull habang naririnig ito. Una sa lahat, pinahahalagahan ni Roland ang damdamin ng mga mangkukulam, sa halip na ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang. Marahil yun ang dahilan kung bakit pinili ni Nightingale na walang pag-aalinlangang suportahan siya. Natuwa sila sa pagtitiwala sa paghuhusga ni Nightingale. Sa mga kaisipang ito, pinuno ni Wendy ang kanilang mga tasa at nagtaas ng isang toast sa pagkakahanap ng isang tunay na dakilang hari.